Ako si Sahil, ang duwending bahay at tagapangalaga ng mutya ng kalikasan. Babawiin ko na ang tangan na walang silbi sa'yo. O sige, kung ayaw mong ibalik sa akin yan, Wes bahala ka. Wala nang silbi ang buhay ko, kaya aanhin ko pa yan. Sa'yo na lang kung gusto mo. Isang malaking parusa ang naghihintay sa iyo. Maliit na nilalang. Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 1977 sa lugar ng Cavite. Sa panahong ito ay nasa 35 anyos si Emong. Tubong Quezon ito. Umalis sa kanyang lugar matapos ang kahindik-hindik na trahedya. Nasunog ang kanyang bahay at kasama doon ang mag-ina niya. Sinisi ang sarili at naging mainiti ng ulo. Hindi niya nailigtas ang mag-ina dahil ginampanan niya ang responsibilidad ng pagiging antingero. Tangan ni Emong ang mutya ng apoy. Simula noon ay ipinangako na ni Emong na gagamitin lang ang karunungan para sa pansariling kapakanan. 5 taon na siya sa Cavite. Ang trabaho niya ay isang matador sa katayan ng mga hayop. Iginugol ni Emong ang sarili sa trabaho. Gumigising ito ng 3:00 ng madaling araw upang umpisahan ang pagkatay sa mga baboy, baka at kambing. Kitang-kita sa katawan ni Emong ang pagiging batak nito. Dahil noong nasa Mindoro pa siya, ay isa siyang kargador at sa Cavite naman ay nagbubuhat siya ng mga mabibigat na karne. Laging dala ni Emong ang isang kutsilyo na napakatalas. Ito ang ginagamit niya sa pagkatay ng hayop. Nasa isang talampakan ang haba nito at nakasukbit sa lagayan na nasa kanyang bewang. Dahil sa pagkamay mainiti ng ulo ni Emong ay ilagang karamihan sa kanya. Minsan na rin kasi itong may binuhat na kalaban at itinapon sa kanal. At napakalakas din nito. Pero ni minsan, hindi ginamit ni Emong ang mutya ng apoy sa pakikipaglaban sa kapwa-tao. Nagpasalamat din si Emong dahil sa 5 taon niya sa lugar ay hindi pa siya nakaengkwentro ng aswang. Sa totoo, wala na rin naman siyang pakialam kung may umataking aswang. Ayaw na niyang magpakabayani pa. Kahit papano, ay nakapagpatayo siya ng maliit na bahay. Ayaw niya kasi sa maliit at masikip na kwarto ng mga paupahan. Halos 4 na taon din siyang nakipagbuno sa trabaho bago nakapag-ipon para sa itatayong bahay. Dahil sa wala naman siyang pambili ng lupa, ay sa liblib na lugar siya nagtayo ng bahay. Wala nga siyang kapitbahay, pero mas pabor sa kanya yon. Nawalan na rin kasi siya ng gana sa pakikipaghalubilo. Ikinulong niya ang sarili sa nakaraan. Kahit papano, ay nakakapagpahinga naman siya ng maayos sa bahay na may isang kwarto, sala, kusina at maliit na beranda. Sa panahong iyon, kalakasan talaga ang palengke dahil ito lang ang tanging pamilihan sa panahong yon. Bukod sa pagiging matador ay nagiging kargador din si Emong. Ayaw na ayaw niyang mabakante ang araw, kaya animoy may pamilyang binubuhay itong si Emong. Sa tuwing nababakante siya, ay naiisip lang niya ang pamilyang nasira. Naging mabuting tao naman si Emong, pero bakit naging ganito ang kapalaran niya? Dahil lang sa natumbang gasera, gumuho ang buhay niya. Isang gabi,
halos kalahating oras na niyang tinititigan ng kamay na nag-aapoy. Isang pambihirang kakayahan na dulot ng kanyang tangan. 5 taon na rin niyang hindi nagamit ang karunungan. Naglalaro sa isipan ni Emong kung naroon lamang siya sa bahay, tiyak na maililigtas niya ang mag-ina. Ang pangyayaring iyon ay parang kahapon lang. Napakasariwa at napakasakit para sa kanya. Isang umaga, may sumugod sa kanyang bahay. Galit na galit si Raul. Inagawan daw siya ni Emong ng kliyente. Mangyari kasi, may 2 negosyante ng karne sa palengke ang kinuha ang serbisyo ni Emong. Dahil bukod sa mabilis itong kumatay ng baboy, libre pa ang paghatid nito sa palengke mula sa katayan. Sinasabi ni Raul na suki daw niya yon. Nangatwiran naman si Emong na sila ang lumapit sa kanya dahil ang bagal daw kasing kumilos ni Raul at inuumaga na sila masyado sa pagtitinda. Pero galit na galit si Raul. May dala pa itong itak at nagbanta kay Emong. Siguraduhin mo lang, Raul, na hindi babaliktad sa'yo ang banta mo. Dahil sa sinabi ni Emong, ay mas nagalit pa itong lalaking gigil na. Biglang sinipa ni Raul ang bakod na gawa sa kawayan. May iilang piraso ang nabali. Dahil sa ginawa ni Raul ay sumugod si Emong at sinakalang lalaki. Agad namang itinarak ni Raul ang itak. Subalit sa laking gulat niya, lumapat lang ang talim ng itak sa balat ni Emong. At kahit anong gawin ni Raul ay ayaw tumalab ang talim. Biglang hinawakan ni Emong ang itak at binali ito gamit lang ang isang kamay. Matapos nito ay inihagis niya si Raul at tumilapon sa sagingan. Ilang metro ang layo sa kinatatayuan ni Emong. Dahil sa takot ay kumaripas ng takbo si Raul. Kinabukasan, ng madaling araw, pansin ni Emong na pinag-uusapan na naman siya. Dahil nagtitinginan at nagbubulungan ng mga ito. Pero sanay na sa ganoong eksena ang matador, kaya hindi na niya ito binigyan pa ng pansin. Nabalitaan din niya na hindi na pumasok si Raul. Tahimik lang naman si Emong at nagpatuloy sa trabaho sa katayan. Nang inihatid na ni Emong ang isang buong baboy na kinatay, pasan niya ito sa kanyang likod habang naglalakad patungo sa pwesto ng karnihan. Nasipat ni Emong ang iilang mga tauhan na may kakaibang amoy. Isa sa kakayahan ni Emong ang makakilala ng aswang sa pamamagitan lang ng amoy. Bukod tangi kasi ang amoy nito kumpara sa normal. Mas mabaho pa ang mga ito kaysa sa taong grasa. Dahil kahit ilang metro pa ang layo ay naaamoy niya ito. Maiging sinipat ni Emong ang nasa 6 na katao na purong aswang. Unang beses niya iyong nasilayan sa palengke. Marahil dayo ang mga ito at naghahanap ng karne. Kahit balot ang katawan ng mga ito ng kasuotan, ay mapapansin pa rin ang pagkakaroon nito ng malalaki at matigas na katawan. Karamihan sa binili ng mga ito ay puso, atay at bituka ng baboy. At dahil wala nang pakialam ang matador sa mga aswang, hinayaan na lamang ito. Kinagabihan sa kanyang pagtulog ay nanaginip si Emong. Isang bolang apoy na may nakikitang imahe ng mga aswang sa loob nito na pilit kumakawala. Lumabas din ang isang gasera na may kamay na sumagi rito at natumba. Kasunod noon ay ang magkayakap na mag-ina ni Emong na umiiyak at humihingi ng saklolo.
Napabalikwas ang matador na naliligo sa sariling pawis. Hinihingal rin ito at ramdam na ramdam niya ang init ng apoy. Samantalang hindi naman siya nakakaramdam ng init o kahit pagkasunog mula sa apoy. Dahil siya nga mismo, kaya niyang magpalabas ng apoy sa kamay. Pagwari niya, alauna na pala ng madaling araw. Tumungo na lamang siya sa kusina at nagtimpla ng kape. Isang oras na lang ay tutungo na siya sa katayan. May isang gasera ang sinindihan niya sa loob at doon siya sa biranda tumambay habang bukas ang pinto. Napakadilim pa ng paligid dahil walang buwan sa gabing yon. Habang humihigop siya ng kape, may nasipat siya na kumakaluskos sa mga halamanan. Sigurado naman siya na hindi yun aswang dahil hindi niya ito naaamoy. Hinayaan at pinagmasdan lang naman ito ni Emong. Ilang saglit pa ay biglang may tumakbong napakabilis at dumiretso ito sa dingding ng bahay ni Emong. Isang maliit na nilalang na nasa 2 talampakan ng laki. Yumakap ito sa dingding na parang tuwang-tuwa. Kulay kayumanggi. Matulis ang ilong at tenga at kulubot ang balat. Sa wakas, nakatagpo na rin ako ng tirahan. Wika ng nilalang na animoy walang nakakakita sa kanya. Nakapikit pa ang mga mata at galak na galak ang itsura. Oy, sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Dumilat ang nilalang at ngumiti. Naglakad ito na parang may-ari ng isang hasyenda. Nakataas noo at nakapikit. Simula ngayon, dito na ako titira. At bilang kapalit, ako ang magiging tagapangalaga ng bahay at tagahatid sa iyo ng balita mula sa ibang mundo at sa umaaligid ng mga nilalang ng dilim. Naiirita naman si Emong sa kutong lupa na napakayabang kung umasta. At sinabi sa nilalang na ayaw niyang may kasama sa bahay. Subalit nagpupumilit pa rin ito at dahil sa kakulitan ng nilalang ay pinakitaan na ito ni Emong ng kanyang nag-aapoy na kamay. Isang apoy, dahilan ng iyong tagumpay at pagkalugmok. Wag mo akong sisindakin sa bagay na iyan. Sa isang pitik ng daliri ng nilalang ay biglang namatay ang apoy sa kamay ng antingero. Nanlaki ang mga mata sa gulat ni Emong. Anong klaseng nilalang ka? Ayon sa maliit na nilalang, isa siyang duwendeng bahay. Umalis lamang ito sa lugar at pagbalik niya ay may nakatayong bahay na, kung saan malaking tuwa ang dulot nito sa kanya at agad naglaho ang nilalang. Sa pagsipat ni Emong sa orasan ay eksaktong 2:00 na ng madaling araw. Tumingin-tingin muna ito sa paligid bago kinandado at umalis na ng bahay. Bandang 5:00 na ng hapon, nakabalik si Emong. Subalit nang matanaw niya ang bahay, ay may usok sa kanyang kusina. Para bang may nagluluto sa loob. Marahan siyang nagtungo sa likod at sinipat ang loob ng kusina. Laking gulat niya dahil ang nagluluto ay ang maliit na nilalang at bigla itong tumingin sa siwang kung saan nakasilip si Emong. Ilang saglit na lang ay pwede nang ihain ng pagkain. Kaya mag-ayos ka na ng sarili, Emong. At sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na pasukin at mangialam sa aking bahay? Gayunpaman, pumasok na ng bahay ang antingero. Dumiretso sa kwarto, nagbihis at umidlip ng sandali. Napadilat siya sa pagtawag ng nilalang sa kanyang pangalan. Nagpahiwatig ito, nakakain na.
Lumapit si Emong at nakatayong tumitig sa pagkain. Pagkaing tao ang niluto niya. Pagkaing tao ang niluto niya kaya hindi siya dapat mag-alala. Nagsalita si Emong at pinapaalis niya ang nilalang. Alam niyang seryoso si Emong kaya malungkot itong lumabas ng bahay. Napalingon ang nilalang dahil sa tunog ng itinapon na pagkain. Lumipas ang ilang araw, hindi na muling nagpakita pa ang maliit na nilalang. Subalit isang gabi, habang kumakain ng hapunan ng antingero, biglang sumulpot ang nilalang sa ibabaw ng mesa. Dahilan sa matinding pagkagulat ni Emong. Halos mahulog na ito sa kinauupuan. Galit na naman si Emong, ngunit napakaseryoso ng nilalang. Ayon dito, may grupo ng mga aswang na awok ang unti-unting nambibiktima ng mga tao. Alam din ng nilalang na nakita na ito minsan ni Emong. Sumagot naman si Emong na wala siyang pakialam kahit maubos pa ang lahat ng tao sa mundo. Pinaalalahanan naman ng nilalang ang responsibilidad ng isang antingero sa mga tao. Sumama lang ang mukha ni Emong. Tumayo at tumalikod ito at nagpunta sa labas. Kinabukasan, naging laman ng balita sa palengke ang mga nawawalang tao sa lugar. At kapag natagpuan na ang mga bangkay, ay parang nilapa ng anumang mabangis na hayop ang itsura ng mga ito. Sa buong araw, ay iyon na lamang ang naririnig ni Emong kaya nairita na ito at umuwi ng maaga. Sumapit ang madaling araw. Naglakad na si Emong patungong Katayan. Nakaamoy ito ng sobrang baho. Nasipat niya sa isang bahay na may kinakandong ang isang lalaki na babae at kinakagat ang liig nito. Nagkubli sa isang puno ang antingero at pinagmasdan lang ang nangingisay na babae habang inuubos ng aswang ang dugo nito. Matapos nito, ay lumapit pa ang isang lalaki habang winakwak ang dibdib ng biktima at kinuha ang puso at nilantakan. Kasunod nito ay ang iba pang lamang loob na pinagsaluhan ng dalawang aswang. Walang buhok, maputla ang balat, mahahaba ang kuko at ang ngipin na parang sa isda at may mga pangil. Walang ginawa si Emong kundi pagmasdan lang ang mga ito at umalis na rin siya sa pag-alis din ng mga aswang. Nilingon lang ni Emong ang katawan ng babae na halos maubos na. Sa gitna ng kanyang paglalakad ay humarang bigla ang maliit na nilalang. Napakawalang puso mo, Emong. Pinanood mo lang ang biktima na pwede mo pa naman iyong mailigtas kung tinulungan mo lang. Wala kang kwentang antingero. Bakit hindi ikaw ang nagligtas doon? May kapangyarihan ka, di ba? Sumagot ang nilalang. May kasunduan ang aming lahi sa mga aswang na hindi mangingialam sa gagawin ng bawat isa. May kaparusahan ang susuway doon at alam mo yon, Emong. Umismid lang si Emong at nagpatuloy sa paglalakad. Dumaan pa ang mga araw. Palala ng palala ang mga nangyayari. Nagdulot na ito ng takot sa mga tao. Hanggang sa dalawang matador ang natagpuang patay at kagaya sa iba pa, ganoon rin ang sitwasyon ng katawan. Nakikita at naririnig lahat ni Emong, pero animoy bulag at bingi ang antingero. Lumalakas ang loob ng mga aswang dahil walang pumipigil sa kanilang paghasik ng lagim. Minsan, isang gabi, muling nagpakita ang maliit na nilalang. Muli nitong pinakiusapan ng antingero na kumilos na.
Wala pa ring pagbabago ang lalaki kaya may ginawa ang nilalang. Mula sa kanang balikat ni Emong, umusli ang mutya ng apoy at lumutang sa ere at napasa kamay ng nilalang. Huli na nang maramdaman ni Emong ang pananakit ng balikat dahil sa sugat. Laking gulat nito dahil sa pagkawala ng mutya. Ibalik mo sa akin yung kutong lupa. Tumalon palayo ang nilalang. At ayon dito, ano pa ba ang silbi ng mutya kung hindi rin naman niya ito gagamitin para sa mga tao? Ako si Sahil, ang duwending bahay at tagapangalaga ng mutya ng kalikasan. Babawiin ko na ang tangan na walang silbi sa'yo. Kinuha man ng duwende ang mutya pero nag-alala pa rin ito dahil tanging si Emong lang ang tamang tao sa lugar na gumamit ng mutya dahil alam na niya ito kung paano gamitin. Pero may alam pa ang duwende na maaaring magpakumbinsi kay Emong na kumilos. Ngunit nais ng duwende na bukal sa loob ni Emong ang kumilos at hindi dahil sa ibang rason. O sige, kung ayaw mong ibalik sa akin yan, wes bahala ka. Wala nang silbi ang buhay ko, kaya aanhin ko pa yan. Sa'yo na lang kung gusto mo. Hanggang isang gabi, bandang 8:00, nang pauwi na si Emong, ay may humarang sa kanyang 4 na kalalakihan. Ito yung mga naaamoy niya sa palengke. Pero sa sandaling yon, ay wala siyang naamoy sa mga ito. Talagang wala nang kakayahan si Emong bilang antingero. Sinubukan niyang lumaban, subalit tumilapon lamang siya at labis na ininda ang likod sa pagkakatama nito sa puno. Kung dati, kahit ilang beses pa siyang maibalibag sa matitigas na bagay, ay baliwala lamang sa kanya. Dinampot siya ng lalaki at iniangat. Nagpupumiglas na ang matador pero walang silbi ang lakas ng isang tao kung ikukumpara sa aswang. Akmang sasaksakin na siya ng mga kuko ng aswang ay bigla itong nagliyab at nabitawan ang matador. Paglingon ng aswang ay ang duwending bahay pala ang may gawa. Isang malaking parusa ang naghihintay sa iyo. Maliit na nilalang. Bulalas ng aswang na pinapagpag pa ang sarili nang mawala ang apoy. Tumugon ng duwende na hindi niya hahayaang mamatay ang antingero na walang kalaban-laban kahit kapalit pa nito ay ang parusa. Kitang-kita ni Emong ang pakikipagbuno ng duwende sa 4 na aswang. Nagulat si Emong dahil kayang gamitin ng duwende ang elemento ng hangin, tubig, lupa at apoy. Sa liit ng nilalang ay animoy mga laruan lamang sa kanya ang mga malalaking aswang. Sa pamamagitan ng apoy ay tinupok ng duwende ang 4 at naging abo. Sa ginawa ng duwende, nakonsensya ito dahil alam niya ang bigat ng parusang haharapin nito mula sa kanilang kaharian. Nang matapos ang laban, umupo ang duwende sa lupa at napakalungkot. Tumingin ito kay Emong na napakalungkot. Marahan itong kinuha sa bulsa ang mutya ng apoy at iniabot sa matador. Lumapit si Emong at marahang kinuha ang mutya. Paalam, Emong. Matutuwa ka na dahil ito na ang huling beses na makikita mo ko. Tuparin mo ang responsibilidad sa mga tao, Emong. At bago ako lumisan, nais kong sabihin sa'yo na sinadya ang pagkawala ng pamilya mo. At ayon pa dito, isang aswang ang naghiganti sa kanya at idinamay ang kanyang mag-ina. Pinalabas nito na aksidente ang nangyari habang wala siya.
Nais isipin ng aswang na dahil sa pagiging antingero ay napabayaan mo ang pamilya. At nagtagumpay ang nilalang na talunin siya na hindi nakikipaglaban. Sumuko si Emong at umalis sa lugar. Sa sinabi ng duwendeng yon, naalala niya ang panaginip na may sumagi sa gasera sa kanilang bahay sa Mindoro. Hanggang sa unti-unting naglaho ang duwende sa kanyang harapan. Dito na napagtanto ni Emong ang lahat. Ginamit nito ang kahinaan bilang tao upang sumuko at sisihin ang sarili sa pagkasira ng kanyang mag-ina. Gigil na gigil sa galit si Emong habang mahigpit na hinahawakan ng mutya na nasa loob ng kanyang kamao. Pagka-uwi sa bahay, gamit ang napakatalas niyang kutsilyo, ay sinugatan niyang muli ang kanyang balikat at muling ibinaon doon ang mutya ng apoy. Matapos nito, ay napatingin si Emong sa napakaraming patalim na nakasabit sa dingding ng kanyang bahay. Kinuha niya ang piko at palakol. Sa muling pagbaon ng mutya sa katawan niya, ay naramdaman ni Emong ang napakabigat na presensya sa paligid ng kanyang bahay. Bitbit ang piko at palakol. Naglakad palabas ng bahay si Emong. Tumungo ito sa kabahayan sa baryo. Napakatahimik. Taliwas ito sa nakasanayan niya na napakaraming tao pa sa lugar kahit gabi na. Hanggang sa may nakasalubong siyang 3 awok na nasa anyo ng malaking aso. Mga walang iya, mga awok lang kayo. Ang lalakas ng loob ninyo. Umangil ang 3 aso at sumugod na sa antingero. Sumugod din si Emong at pinagtatapyas niya ang mga paa ng kalaban. Habang ang isa ay tumarak sa ulo ang piko. Bumagsak ito at nangisay. Dahil sa labanan ay napasilip ang mga kapitbahay. Kitang-kita ng mga ito ang pakikipaglaban ni Emong sa mga aswang. Inabot rin ng mahigit 10 minuto ang pakikipaglaban niya sa 3 aswang. Nang matapos ang labanan, ay agad din na umalis sa pinangyarihan si Emong. Kinabukasan, ay napag-usapan na naman si Emong pero iba na ngayon. Tila ba sumasaludo ang lahat sa kanya. Napipilitan naman ng ngumiti si Emong. Hanggang sa palengke ay maugong ang pangalan niya sa nangyari nung gabi. Napagtanto ni Emong na iba talaga kapag maraming tao sa isang lugar. Mas mabilis pa sa 4:00 kung kumalat ang balita. Subalit hindi lang pala ang mga tao ang nakakaalam sa balita, kundi pati ang mga awok. Nasipat ni Emong ang ilang aswang na kinakausap ang mga tao at itinuturo naman siya nito. Tumingin ng masama sa kanya ang mga ito. Ngumiti naman ang nakakaloko si Emong sa kanila. Kumbaga sa tinginan pa lang ay may hamunan nang nangyayari. Alam na ni Emong na may labanan na mangyayari. Kaya maaga siyang umuwi para maghanda. Habang nakaharap sa mga patalim sa dingding, naisip niyang muli ang mga panahong nakikipaglaban pa siya sa mga aswang doon sa Mindoro. Nagtutunugan rin ang kanyang ngipin sa gigil sa totoong dahilan sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Isang mahabang itak ang kinuha ni Emong. Hinasa niya ng mabuti ito hanggang sa tumalas na ng husto. At ang kutsilyo na pangkatay na laging nasa bewang ay iniligpit niya. Ayaw niyang gamitin yon sa mga aswang. Pinalitan niya ng mas maiksing itak. Umabot na ng 11:00 ay wala pa rin siyang naramdamang aswang. Naiinip na siya dahil may trabaho pa siya pagsapit ng 2:00. Eksaktong 12:00 ay humiga na siya para kahit papano ay may kaunting oras pa siyang makatulog.
Subalit makalipas lang ang ilang minuto, naging maalinsangan ng klima at nag-umpisa ng bumaho ang amoy ng hangin. Tumayo na si Emong hawak ang napakatalas na itak. Nang maramdaman niyang may sumilip na aswang sa siwang ng dingding, ay agad niyang itinarak dito ang itak. Sa pulsa noo ang aswang at agarang nangisay nang bumagsak sa lupa. Umangil naman ang iba pa. Sa paglabas ni Emong ay isa-isang naging malaking aso ang humigit 10 awok. Napakaliwanag din ng buwan sa gabing yon. Biglang sumugod ang 5 aso sa kanya, subalit nagpakawala ng apoy si Emong at agad na sapul ang 2 maiitim na aso. Pagkalmot ng isa pang aso ay sinalo ito ni Emong sabay saksak sa dibdib nito. Umangil ang aso hanggang sa nawala ng buhay. Ang ika-4 ay tinapyas ng antingero ang liig dahilan sa pagtilapo ng ulo nito. Medyo umatras ang isa pa dahil sa nakitang ginawa ni Emong sa mga kasamahan nito. Ano? Sige, sugod pa! Umungol ang isang aso na nasa malayo at agad umatras ang mga natira. Nabitin si Emong sa labanan. Nagpuyat pa siya para sa ganun lang. Ni hindi man lang siya pinagpawisan. Kaya may ibang balak si Emong. Hinding-hindi siya magdadalawang isip na pumatay ng aswang kahit saan pa niya ito makita, kahit sa palengke pa. Dumaan muna ng 2 araw na walang paramdam ang mga awok. Hanggang sa may nasipat na naman si Emong sa palengke. 2 awok na bumibili ng atay at bituka ng baboy. Nagtataka rin si Emong kung bakit bumibili pa ng lamang loob ang mga ito samantalang halos araw-araw ay may biktima sila. Naisa nang saksakin na ni Emong ang 2, kaso may kailangan pa siyang malaman sa mga ito. Nang paalis na ang mga ito, ay palihim niya itong sinundan. Sumakay pa ito ng tricycle at nagpahatid sa Karatig Baryo. Bumaba ito sa sentro, pero naglakad pa ng ilang minuto. Nakakapagtaka dahil pwede naman yun baybayin ng tricycle. Hanggang sa biglang sumuot ang mga ito sa talahibан. Nang makita ni Emong ang pinasukan ng 2, ay doon na siya tumigil. Para sa kanya, maamoy naman niya ang lungga ng mga ito. Naghintay pa siya ng halos kalahating oras. Mahirap na kapag sumunod pa siya agad, baka maamoy siya ng mga ito. Halos takip silim na nang pumasok si Emong sa dinaanan ng mga awok. Napakalinis pa ng hangin ng simula. Hanggang sa umalingasaw na ang mabahong amoy at natuklasan niya na galing ito sa maliit na bukana ng isang yungib. Marahan itong pinasok ni Emong. Napakadilim. Animoy nakapikit ka sa sobrang dilim. Hanggang sa may liwanag ng apoy na nasipat ang antingero. May malawak pala na bahagi ang yungib at sa kanyang pagsilip ay tumambad sa kanya ang mga batang awok na may nag-aalagang iilang babaeng aswang at pinapakain ng mga lamang loob ng baboy. Habang sa kabilang bahagi naman ay naroon na nagkukumpulan ang mga iba pang awok. Napapaligiran ng sulo ang mga batang awok na nasa anyong tao. Ang karamihan ay mga sanggol, ngunit kung makalantak ng bituka ay daig pa ang taong patay gutom. Ang sasama din ng mga itsura na animoy mga tiyanak. Muling bumalik sa isipan ni Emong ang sinadyang pagtupok sa kanyang mag-ina ng isang aswang. At ganun din ang binabalak niya sa sandaling yon. Tumayo si Emong at nag-usal.
Ilang segundo pa ay nabuo ang isang malaking bolang apoy. Agad itong napansin ng mga awok. Umangil ang mga ito at akmang susugod. Hanggang sa ibinagsak ni Emong ang bolang apoy sa mga batang awok. Wag! Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa yungib. Subalit nagliliyab na sa apoy ang mga batang awok na siyang ikinatuwa ni Emong. Sinadya niyang hindi lumaban para inisin ng mga ito at mas masakit na masilayan ng mga matatandang awok na natutupok ang mga susunod sa kanilang yapak. Mula sa labas ng yungib ay dinig na dinig ni Emong ang paghihinagpis ng mga ito. Pakiramdam niya ay naiganti na niya ang kanyang mag-ina. Kinabukasan ay nag-abiso si Emong sa mga negosyanteng pinagsisilbihan niya na ito na ang huling araw niya sa trabaho. Tahasan din niyang inamin ang dahilan. Natutugisin niya ang mga naglipa ng aswang sa Cavite. Napalunok na lang ng laway ang mga negosyante sa narinig. Kahit sila ay naniniwala sa mga aswang, kaya ganun na lang ang pagkagulat nila na mag-isang haharapin ni Emong ang mga nilalang ng dilim. Pagsapit ng dilim ay nakaabang na si Emong sa yungib. Isang napakagandang lugar para doon niya katayi ng mga awok. Sa ngayon, aso ang kakatayi ng matador. Isa-isa nang nagsilabasan ng mga awok. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakaabang na ang antingero. Nasa mahigit 20 awok ang lumabas sa yungib. At ang pinakahuli ay tinapunan ni Emong ng apoy at agarang tumupok dito. Naalarma ang iba pa at napatigil. Sa gitna ng talahiban ay nagpakita si Emong. Gabewang ang taas ng mga damo, kaya kitang-kita kung sino ang susugod. Nag-angilan ng mga awok at pinalibutan ng matador. Sa isang buga ng apoy ay tiyak tipok ang lahat. Subalit nais niyang makipaglaro sa mga ito. Itinuring niya na mababang uri lamang na aswang ang mga awok. Ni hindi nga nito kayang mangyanggaw, subalit kahit papano ay may taglay din itong bilis at lakas. Itinaas ng matador ang kanyang mahabang itak. Sumugod ang iilang awok na agad na putulan ng mga kamay. Umatungal ito habang umaatras at dinaing ang nagsusulputang dugo mula sa naputol na bahagi. Agad nagpalit anyo ang iba pa. Nakipagbuno ang matador at kagaya kung paano niya kinatay ang mga baboy, ay ganun rin ang ginawa ni Emong sa mga aso. Sa huling aso na ginilitan niya ng leeg, ay nasipat niya ang isang mas malaking aso na nakatayo sa isang burol. Malamang, yun ay ang pinuno ng mga awok. May kulay abo itong balahibo sa dibdib, natatangi sa iba pa. Nakatitig lang ito sa kanya. At nang masipat iyon ni Emong ay inangat niya ang isang aso at tuluyang pinutol ang leeg. Inangat niya ang ulo nito at hinampas ng itak. Pahiwatig na hinahamon niya ang lahat ng awok sa lugar at uubusin niya ang mga ito. Umungol ang aso ng napakalakas. Sa pagbaba ng tingin ng ulo ng asong iyon, ay agad may sumalubong na suntok dito. Gumulong ang malaking aso sa gilid ng burol sa lakas ng suntok ni Emong. Pinagtawanan pa ng matador ang nahihilong aso. Tumingin ito sa kanya at umangil. Patakbong sumugod ang napakalaking aso na paakyat ng burol. Nagtagisan ng lakas ang dalawang nilalang. Iniwan kasi ni Emong ang itak sa baba na nakatarak sa lupa. Nais niyang subukan ang lakas ng pinunong awok.
Hindi rin pala basta-basta ang uri nito. Ang katawan nito ay animoy baka sa tigas. Ramdam ito ni Emong sa tuwing nasusuntok niya ito hanggang sa pareho silang magpagulong-gulong pababa ng burol. At nagpatuloy ang laban sa baba sa may talahiban. May iilang kalmot na rin na natamo ang matador, subalit baliwala ito. Bugbog sarado din ang awok, duguan na rin ang pagmumukha nito. Hanggang sa madaganan na siya ng awok. Todo lakas ang pagpigil niya sa mukha nito upang hindi siya makagat. Hanggang sa mahawakan niya ang leeg, subalit hindi niya ito masakal sa laki nito. Tumarak na rin ang mga kuko ng paa sa kanyang hita. Wala nang ibang paraan si Emong kundi gamitan ng apoy ang kalaban. Sa patuloy na paghawak niya sa leeg, ay pinaliyab niya ang kanyang kamay at nasunog ang bahaging iyon. Dahilan upang kumalas ang awok sa pagdagan sa kanya. At labis na ipinahid ang leeg nito sa mga damo upang maapula ang apoy. Sa pagtayo ng awok, ay nakatayo na rin si Emong na nagliliyab na ang mga kamay. Sumugod si Emong at pinaulanan ng suntok ang awok sa nagliliyab na kamao ng matador. Hindi na nakaganti ng laban ng awok sa nag-aapoy na kamao ng matador. Animoy na lasing na ito sa mga suntok ni Emong hanggang sa bumagsak na ang awok. Kinuha ni Emong ang nakatarak na itak sa lupa at itinarak sa dibdib ng awok. Umangil ang awok. Hinugot naman ni Emong ang itak at kasunod nito ang paghugot niya sa puso ng awok na naging dahilan sa pagkamatay nito. Sa gabing iyon ay naubos na ni Emong ang mga naghahasik ng lagim na mga nilalang. Makalipas ang ilang araw na pag-iisip, ay napagdesisyonan ni Emong na bumalik sa Mindoro. Alam niyang naroon lamang ang aswang na pumatay sa kanyang mag-ina. Hindi man niya kilala kung sino yon, pero lahat ng aswang na haharang sa dadaanan niya ay tutustahin niya ng buhay. Sa araw ng kanyang pag-alis, habang isinasara ang pinto, ay napalingon siya sa dingding kung saan doon yumakap si Sahil, ang duwendeng bahay na nagpamulat sa kanya upang maalala ang tunay niyang misyon sa mundo. Hindi man maganda ang trato niya rito, pero isinaalang-alang nito ang sariling buhay para lang matauhan ang antingero. Makalipas pa ang ilang araw ay muling umapak si Emong sa lupain ng Mindoro. Kung saan ay nasa kanyang harapan ang natitirang iilang piraso ng kanyang bahay. Kung saan ang mga alaalang masasaya ay tinupok lang ng apoy. At sa kanyang pagbabalik ay apoy rin ang kanyang gagamitin at hindi siya titigil hanggang hindi niya nakakaharap ang aswang na pumatay sa kanyang mag-ina. Laking gulat naman ng mga kapitbahay sa biglang pagsulpot ni Emong sa kanilang baryo. Bigla rin kasi itong nawala matapos mailibing ang kanyang mag-ina. Sa pakikipag-usap ni Emong sa mga kapitbahay, nasipat niya si Boyong sa unahan ng panay sulyap. Nasipat niya si Boyong sa unahan na panay sulyap sa kanya. Animoy may sadya ito. Makalipas ang ilang minuto, ay nakawala na rin si Emong sa mga kaibigan. Si Boyong ay dating gerilya. Nailigtas din ni Emong ang asawa't anak nito habang nanganganak mula sa 2 tiktik na gumampala. Kaya malaki ang utang na loob ni Boyong sa kanya. At bilang gerilya, ay maraming koneksyon ito at kakilala. Nang magkausap na sila nito,
Inilahad ni Boyong na sinalakay ng mga aswang ang kuta ng mga dati niyang kasamahan sa pamumuno ng rebeldeng aswang na si Katonyo. At ito rin pala ang tumupok sa bahay ni Emong habang wala ito. Sa sinabi ni Boyong ay gumuhit ang galit sa diwa ng antingero. Si Tonyo ay kinilalang kaibigan ni Emong na isang aswang. Hindi niya akalain na sa kabila ng pagiging mabuti ni Emong sa kanya ay tinraidor pa siya. Isang magandang balita ito para kay Emong. Ang pagbabalik niya ng Mindoro ay ang hudyat sa bagong misyon na kanyang kahaharapin. Ang tugisin, si Katonyo. Sa buhay natin ay hindi maiiwasan na may pagkakataon na tayo ay susuko dahil sa isang mabigat na nangyari. Pinili ni Emong na lumayo at itigil ang pagiging antingero at mawala ng pakialam sa mga taong dati niyang pinoprotektahan. Nakakalungkot lamang dahil may nilalang pa na nagsakripisyo upang magising si Emong sa katotohanan na kahit kailan ay hindi na maibabalik ang buhay ng kanyang mag-ina. At kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay at ang panghabang buhay na responsibilidad sa mga taong walang kalaban-laban sa mga nilalang ng dilim.